So, welcome back po ulit. So, ito po yung last po na tutorial natin. By the way, kung may lilinalo, mali po yung ginawa ko actually. Para sa iba po to. So, di ko muna po siya gagamitin para dito. Sa susunod na lang po na tutorial. So, bali po, ang gagawin po natin is, instead of void on trigger on collision, gagawin po natin is void on collider um, void on. So instead po na void on on controller collider hit po gagamitin natin. So dito po sa lobbies yung on controller collider hit po. Then magano po tayo ng variable na other. Ganun pa rin po yung process. Na if si other that game object that compare tag is si cube1, ang gagawin niya po is i-declare po natin ngayon yung dalawang variable, si public game object quests. Ngayon, in-array po natin yung game object para po hindi na po masyado tayo magde-declare ng variable. So, si quests 1 that game object that set active true. Ay, mali, hindi si 1, kundi si 0 kasi yung array nag-start pala from index. Tapos, mag-i-if ulit tayo if other that game object that compare tag si cube2 naman, cube2, ang gagawin natin si quest 1 index 1 ang magiging false naman. Hindi pala to, false pala po to, sorry. So yan po, try po natin ngayon ulit siya sa Unity. So etong si cube1 po, nag-create po ako dito ng add tag po. So bali po, ang mag-ano lang po kayo dito, i-type nyo lang po yung kung ano po yung tinype nyo dun sa code, cube1, cube2. Then kung gusto nyo po mag-add ng tags, click nyo lang po tong plus sign dito. So yun po, i-assign nyo po siya sa bawat yung kung saan yung gusto nyong cube. Then yung script po natin, ilalagay po siya natin dito sa score upon collision po. So bali po, maglagay po tayo dito ng size kung ilang size po, which is dalawa kasi dalawa po yung cube natin. Then assign po natin si cube na may tag na cube1 sa element 0. Then yung cube na may 1, i-assign po natin sa element 1. So itra-try po natin kung magko-collide po siya or mag-disappear. Ay mag-set active po. Yun po. So nawala po siya. So try po natin itong isa kung mawawala. Yun po, nawala. Ayan, yung mouse ko. Sorry po, nagmamalfunction yung mouse ko. So yun po, bali po gumana po siya. So ngayon, try po natin maglagay ng scoring po ng sa kanya. So mag-declare po tayo ng panibago ditong public int naman po para sa score count. So papangalanan ko siya as score count. So bawat pag-collide niya po dito, mag-i-score po siya score count plus plus, or pwede rin po score count plus equals to 1. Nasa sa inyo po kung ano yung gusto nyo po. Pero pwede po both, pareho po siya. So try po natin.
So, yan po. So, may score count na po tayo dito sa gilid. Kung nakikita nyo po, yun, nag-count po siya kaagad. So, pagka-collide naman po dito sa kabila, yun, nag-count din po. So, yan po yung pinaka-basic nating score count. So, paano po natin mapapa-visualize sa user po yung score niya po? So, pwede rin po natin gawin to. From this text po, gawin po natin siyang puti para makita nyo po na meron siyang new text dito. So, pwede rin pong palakihan siya ng mga around 20 po, then bold. Then, double click po natin siya, i-focus po natin siya kung saan natin siya gusto i-pwesto. So, from here po, try po natin siyang ganito. So, eto na po. So, balik po ulit tayo sa script po natin and mag-declare po ulit tayo ng panibagong public game object score count text. Pwede po natin siyang pangalanan na ganun. So, bago po tayo maka-access dito sa UI na text, kailangan po natin mag-declare ng library na using Unity Engine.ui. Kailangan po natin siya para po ma-access po natin yung etong text na to sa canvas na UI. At may lagay yung score count na int papunta doon. So, ganito po yung gagawin. Score count text dot get component text dot text is equals to score count. Pwede po siyang ganyan. So, copy lang po natin to dito. So, try po natin siya. Kung gagana po. Hopefully, gumana po. Nang di ako mapahiya sa inyo. So, hintayin po natin. Ayun. Ay, cannot convert into string. So, ang gagawin po natin is ganito. Maglagay po siya ng ganyan. Pwede pong ganyan. Ganyan po yung way na ginawa ko po dati. So, try po natin. So, yun. Basically, gumana po siya. So, try po natin run naman po siya. Wait, let me check. 753. So, try na po natin. Ay, sorry. Hindi ko po pala nailagay yung game object po dito. So, kailangan po natin ilagay po siya dito. Kaya po may unassigned reference exception. Pag mga ganyan pong error, unassigned reference exception, basically po, hindi nyo lang po nailagay yung dineclare yung variable as katulad po nito, public game object score count. Basically po, hindi nyo lang po nalagay yung game object papunta dun sa script nyo po na paglalagyan po. So, ito na po siya. Yun po. So, gumana po siya. Tapos, try po natin ulit to. Yun. So, for now po, yan pa lang po yung mapapakita kong tutorial po. So, sana po subscribe po kayo. Then, sa mga susunod na game development po. Don't worry po kasi tatakal po natin lahat hanggang po sa yung animations, then pag-upload ng score papunta sa website, scoreboard, leaderboard online, yun po din database. Salamat po.